Bawat kagat ng karne, pwedeng magdagdag ng taon sa buhay mo o pwedeng tahimik kang dalhin sa ospital. Ang tanong, anong klaseng karne ang niluluto mo ngayon? Hindi mo siguro napapansin, pero may mga pagkaing araw-araw nating kinakain na akala natin ay ligtas, masarap at normal na bahagi ng ating almusal o hapunan. Pero sa katunayan, sila palang dahilan kung bakit mas mabilis tayong tumatanda, humihina ang katawan, at mas madaling tamaan ng mga seryosong sakit gaya ng high blood pressure, kidney failure o maging demensya. Lalong totoo ito kapag ikay lampas 60. Dahil sa edad na ito, bumabagal na ang metabolismo, humihina ang natural na panlaban ng katawan, at bawat maling pagkain ay may mas matinding epekto kaysa noong kabataan. Ang dating kinikiligang crispy fried chicken, maaaring ngayon ay nagpapataas na ng inflammation sa kasukasuan. Ang longganisa na paborito mo sa umaga, baka unti-unti nang bumabara sa ugat mo. Ang masakit pa, maraming senior ang hindi aware sa panganib dahil nakasanayan na, gaya ni Aling Presi, 67 anyos na araw-araw kumakain ng canned corned beef sa almusal. Mura at mabilis, aniya. Pero makalipas ang 6 na buwan, napansin niyang laging namamaga ang binti niya at palaging matamlay. Sa check-up, lumabas ang mataas na creatinine level, senyales ng humihinang kidney. Pero hindi ito video para takutin ka. Ito ay para bigyan ka ng kaalaman kung alin sa mga karne ang unti-unting sumisira sa iyo at alin naman ang kayang magpalakas ng katawan, buto at memorya mo. Dahil hindi lahat ng karne ay masama. Sa katunayan, may 4 na klase ng karne na pwedeng tumulong sa iyo para manatiling malakas, matalas ang isipan at iwas sakit. Kaya bago tayo magpatuloy, isang simpleng tanong, ano ang madalas mong kainin? I-type mo sa comments. Baka ito ang dapat mong iwasan o simulan ng kainin palagi. Binabasa namin isa-isa ang mga sagot. Isa, pork sausage. Si Mang Loreto ay 70 taong gulang. Taga Cavite, isang retiradong pulis. Araw-araw siyang nagigising ng alas 6 at ang unang niluluto niya ay ang paborito niyang pork longganisa. Hindi kumpleto ang umaga pag walang longganisa, sabi niya habang hinahalo sa kawali ang mamantikang karne. Sa bahay nila, may asukal, suka, toyo at itlog sa gilid. Parang almusal ng maraming Pilipino. Pero isang araw habang papunta siya sa butika, bigla siyang sumuray sa kalsada. Inatake raw siya ng hilo at para siyang biglang nawala ng balanse. Sa ospital, hindi siya makapaniwala sa narinig. Tumaas po ng sobra ang creatinine niyo. May inflammation din sa puso, sabi ng doktor. Isang tanong lang ang sinagot ng lahat. Ano pong karne ang madalas ninyong kainin? Ang pork sausage, longganisa man yan, hotdog o sausage mula sa supermarket, ay isa sa mga pinakadelikadong karne para sa mga senior. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa laman nito at sa mga tagong chemical na hindi natin nakikita. Ang karaniwang pork sausage ay processed meat. Ibig sabihin, ito ay ginamitan ng preservatives tulad ng nitrates at nitrites para tumagal sa shelf at pampakulay para magmukhang sariwa. Sa loob ng katawan, ang mga chemical na ito ay nagiging nitrosamines, isang uri ng carcinogen na sumisira sa DNA at nagdudulot ng colon cancer, kidney disease at memory decline. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa BMC Medicine, ang matatandang kumakain ng processed pork sausage ng 2 beses lang sa isang linggo ay may 22% na mas mataas na tsansa sa colon cancer. 16% mas mataas na risk sa kidney dysfunction. Bukod dito, ang sausage ay may sobrang taas na sodium content. Isang piraso lang ay maaring umabot sa kalahati ng rekomendadong asin sa isang araw. Para sa katawan ng isang senior na may mabagal na digestion at mahina na ang kidney, ang asin ay parang lason na bumabara
sa daluyan ng dugo at nagdudulot ng pamamaga sa binti, high blood pressure, pananakit ng kasukasuan, madalas na pag-ihi sa gabi. At huwag mong kakalimutan ang saturated fat sa mga sausage. Ito ang nagpapataas ng bad cholesterol, LDL, at bumabara sa arteries. Isa sa mga pangunahing sanhi ng heart attack at stroke. Pero bakit ito pa rin ang paborito sa almusal? Dahil sa nakasanayan, dahil sa nostalgia, dahil sa lasa. Pero ngayong alam mo na ang epekto nito, oras na para magdesisyon. Hindi mo kailangang talikuran ang almusal na may lasa. Ang kailangan mo lang ay piliing mas ligtas at hindi processed na alternatibo. Kung gusto mo pa rin ng ganitong lasa, may mga turkey o chicken sausage na walang preservatives, gawa sa lean meat at pwede mong timplahan sa bahay. Masarap pa rin, pero walang panganib. At kung dati kang katulad ni Mang Loreto na iniisip na matagal ko nang ginagawa to, okay naman ako, baka oras na para tanungin ang sarili, okay pa ba talaga ang pakiramdam mo? O baka nasanay ka lang sa unti-unting pagbigat ng katawan? Dalawa, deli ham at cold cuts, mukhang inosente. Maganda ang pagkakaayos sa kahon, madaling ilagay sa tinapay. Pero sa bawat kagat ng deli ham o cold cuts, may pasimpleng panganib na pumapasok sa katawan mo. Lalo na kung ikay senior na lampas sa 60. Maraming Pilipino ang umaasa sa mga ready-to-eat na karne gaya ng ham, turkey slices, roast beef, at bologna. Lalo na sa mga senior na pagod na magluto o gustong makaiwas sa kusina. Madali itong ihain, wala ng lutuan, at akala ng marami, dahil manipis at maliit, walang epekto. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mga karne na ito ay tinatawag na ultra-processed meats. Ibig sabihin, hindi lang ito niluto at hinaluan ng pampalasa, kundi pinreserba, pinakulayan at pinalambot gamit ang mga kemikal para magtagal sa shelf at mukhang fresh kahit matagal na. Isa sa pinakadelikadong sangkap dito ay ang sodium nitrite. Ginagamit ito para mapanatili ang kulay ng karne at pahabain ang shelf life. Pero sa katawan mo, ang sodium nitrite ay pwedeng mag-react sa amino acids ng karne at maging nitrosamines, mga kemikal na nasusunod sa katawan at unti-unting sumisira sa tissues. Ayon sa International Journal of Epidemiology, ang mga matatandang kumakain ng deli meats ng 4 o higit pang beses sa isang linggo ay may 24% mas mataas na panganib ng heart failure. 17% mas mataas na tsansa na mamatay sa anumang dahilan, kumpara sa mga bihira o hindi kumakain nito. Hindi lang nitrites ang problema. Ang mga cold cuts ay kadalasang may hidden sugar, phosphates, at sobrang taas na sodium content. Ang kombinasyong ito ay pwedeng magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar, pananakit ng kasukasuan dahil sa pamamaga, pagtaas ng blood pressure, pamamana sa paa at bukong-bukong. Mas delikado ito para sa mga senior na may diabetes, hypertension o problema na sa kidney. Dahil kapag ang katawan ay hindi na kayang mag-filter ng labis na asin at kemikal, mabilis itong naiipon at sumisira sa loob ng hindi mo namamalayan. At ang pinakamapanganib sa lahat, nakasanayan na ito. Dahil madali, dahil mura, dahil hindi mukhang masama. Kung ikaw ay may sandwich habit araw-araw, panahon na para baguhin ito. Hindi mo kailangang isuko ang convenience. Ang kailangan mo lang ay iwasan ang processed cold cuts at gumawa ng sariling healthy meat slices sa bahay. Pwede kang magluto ng chicken breast o turkey, palamigin at hihiwain para gawing palaman. Walang preservatives, walang tagong sugar, walang panganib. Pwede mo ring samahan ng fresh lettuce, kamatis at whole grain bread para sa masustansyang pananghalian. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang madali. Dapat ay ligtas. Ang bawat subo ay hindi lang tungkol sa panlasa, kundi tungkol sa kalusugan na hindi na pwedeng ipagpaliban.
Ikatlo, fried chicken. Malutong, mainit, masarap. Sa unang kagat pa lang ng pritong manok, bumabalik ang alaala ng kabataan, mga handaan, reunion at picnic sa plaza. Kaya naman para sa maraming senior, ito ang comfort food na mahirap tanggihan. Pero kung lampas 60 ka na at regular kang kumakain ng fried chicken, lalo na mula sa fast food o tindahang gumagamit ng murang mantika, kailangan mong pakinggan ito. Dahil ang paborito mong ulam ay maaaring tahimik na nagpapabilis ng pagtanda ng katawan mo. Sa panlabas, mukhang harmless ang pritong manok, lalo na kung walang balat o konti lang ang breading. Pero sa totoo lang, ito ay pinagsamang panganib ng oil, high heat, breading at preservatives na mas masama pa kapag pinagsama-sama. Una sa lahat, ang mantikang ginagamit sa pagprito, lalo na sa fast food, ay karaniwang soybean oil o corn oil. Ito ang mga uri ng mantika na may sobrang taas na omega-6 fatty acids na kapag na-oxidize ay nagdudulot ng systemic inflammation. Inflammation na sumisira sa daluyan ng dugo, nagpapataas ng blood pressure at sumisira sa lining ng arteries. Ayon sa BMJ, British Medical Journal, sa pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 107,000 na kababaihan sa loob ng 20 taon, natuklasan na ang mga kumakain ng fried chicken ng higit sa 1 beses sa isang linggo ay may 13% na mas mataas na tsansa ng pagkamatay sa anumang dahilan at 8% mas mataas na risk ng pagkamatay dahil sa heart disease. Mas matindi pa ito kung may edad ka na. Dahil habang tumatanda, bumabagal ang pag-process ng katawan sa taba, toxins at oxidized oil. Mas matagal silang nananatili sa loob at mas malalim ang pinsalang nagagawa nila. Pangalawa, ang breading. Ang puting harina at asin na bumabalot sa manok ay mabilis magpataas ng blood sugar, lalo na kung may diabetes ka o pre-diabetes. Ang acrylamides na nabubuo sa sobrang init na pagprito ay konektado sa nerve damage at cognitive decline. Pangatlo, ang manok mismo. Kapag ito'y mula sa factory farm sources, ito ay maaaring may residual antibiotics, growth hormones at additives. Bagay na madalas hindi kaya ng katawan ng isang senior na i-filter ng maayos. At huli, ang addiction factor. Ang kombinasyon ng alat, taba at crispiness ay nag-uudyok ng dopamine release sa utak. Kaya kahit alam mong masama, nahihirapan kang umiwas. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagsasabing, bakit parang wala ng lasa ang ibang ulam? Dahil nasanay na ang panlasa sa sobrang seasoning ng fast food fried chicken. Pero hindi mo kailangang isuko ang lahat. Kung gusto mo pa rin ng manok na may texture at lasa, maaari kang magluto ng oven-baked o air-fried chicken na may olive oil, turmeric, garlic at rosemary. Masarap pa rin, pero walang trans fats, walang oxidized oil, walang panganib. Sa huli, ang bawat kagat ng fried chicken ay hindi lang tungkol sa panlasa, kundi sa pagpapasya kung ilang taon pa ang gusto mong idagdag sa buhay mo. 4, skinless factory chicken breast. Akala ng marami, ang skinless chicken breast ang pinakamalusog na karne. Mababa sa taba, mataas sa protina, at palaging kasama sa mga diet meal. Pero para sa mga senior na lampas 60, ang madalas na pagkain ng factory-raised, skinless chicken breast ay maaaring mas nakakasama kaysa nakakabuti. Unang-una, ang karamihan sa chicken breast na mabibili sa supermarket ay galing sa industrial poultry farms. Sa mga farm na ito, ang manok ay pinapalaki gamit ang GMO corn at soy, binibigyan ng antibiotics, at minsan ay arsenic-based compounds para lang mapabilis ang paglaki. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Environmental Health Perspectives, ang mga residue ng chemical na ito ay nananatili sa karne at maaaring makaapekto sa katawan, lalo na sa immune system ng matatanda. Pangalawa, ang skinless chicken breast ay ultra lean.
Sa unang tingin, maganda ito, low fat nga naman. Pero sa totoo lang, nawawala rin dito ang healthy fats na kailangan ng katawan ng mga senior para ma-absorb ang mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamins A, D, E at K. Kung kulang sa taba ang kinakain mo, kahit marami kang gulay o supplements, hindi ito lubos na nasisipsip ng katawan. Ikatlo, ang sobrang pag-asa sa chicken breast bilang pangunahing protina ay pwedeng magdulot ng diet monotony. Ang paulit-ulit na pagkain ng iisang uri ng karne ay maaaring magresulta sa kakulangan sa zinc, B12, iron at collagen, mga nutrients na mahalaga sa pagpapanatili ng buto, kalamnan at utak. Ayon sa Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang kumain ng skinless chicken breast ng higit sa 5 beses kada linggo ay may mas mataas na tsansa ng muscle loss at joint pain. Bukod pa rito, dahil halos walang taba ang breast meat, ito ay mas mabilis i-digest at mas mabilis magpataas ng blood sugar, lalo na kung isinasabay ito sa kanin o tinapay. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaramdam ng biglaang pagod matapos kumain ng healthy meal dahil walang stability sa blood sugar levels. Pero ang solusyon ay hindi itigil ang pagkain ng manok. Ang kailangan lang ay pumili ng pasture-raised na manok, ihalo ang mga dark meat parts gaya ng hita o drumstick, at huwag matakot sa kaunting balat. Mas marami itong collagen, iron at healthy fats na kailangan ng katawan habang tumatanda. Tandaan, hindi lahat ng diet food ay tunay na healthy, lalo na kung hindi ito akma sa edad mo. Kung gusto mong manatiling malakas at may balansyang katawan, huwag basta sumunod sa uso. Piliin ang natural, buo at masustansyang karne, hindi lang ang pinakamanipis. Bonus canned corned beef. Laging may corned beef sa kusina. Mura, mabilis at masarap. Yan ang laging sinasabi ni Aling Dory, 69 na anyos, na taga Bulacan. Araw-araw siyang nagluluto ng corned beef na may sibuyas at kamatis. Minsan ay sinasahog sa repolyo, minsan diretso sa tinapay. Wala raw masama rito dahil hindi naman siya nagkakasakit. Hanggang sa isang araw, habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, napansin niyang namamaga ang kanyang pisngi at leeg. Parang may bara sa loob. Sa ospital, lumabas sa resulta ng ultrasound. May fatty liver na siya at mataas ang uric acid at creatinine level. Hindi siya makapaniwala. Corned beef lang naman ang madalas niyang kainin at wala namang nararamdamang masama dati. Pero ang hindi niya alam, sa bawat lata ng murang corned beef ay may tagong panganib na unti-unting sumisira sa loob. Ang canned corned beef ay isang highly processed meat na may sobrang taas na sodium content, phosphates at preservatives tulad ng sodium nitrite, minsan ay MSG at artificial coloring. Lahat ng ito ay nagtutulungan para mapahaba ang shelf life, pero kapalit nito ay ang pagpapaikli ng kalusugan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Clinical Nutrition ESPN, ang matatandang kumakain ng processed canned meats ng higit sa 3 beses kada linggo ay may 20% na mas mataas na tsansa ng kidney dysfunction, 18% na mas mataas na risk ng metabolic syndrome. Bukod pa rito, ang canned corned beef ay kadalasang may high saturated fat at halos walang nutrients tulad ng zinc, B12 o omega-3, mga bagay na kailangan ng katawan ng isang senior para sa malakas na immune system, kalamnan at utak. Ang lasa nito ay comforting pero deceptive dahil habang niluluto ito sa mantika, unti-unti rin itong nagpapataas ng kolesterol at nagpapabigat sa atay. At kapag isinabay pa sa kanin, lalong bumabagsak ang blood sugar control, bagay na napaka-peligroso sa mga may pre-diabetes o diabetes. Kung dati ka rin katulad ni Aling Dory na akala mo'y simpleng ulam lang ang corned beef, baka oras na para tumingin sa label. At tanungin ang sarili, ito ba ang pagkain na gusto kong bumuo ng katawan ko araw-araw? May mas magandang alternatibo.
Boiled o shredded chicken na may olive oil, ginisang sardinas o itlog, o kahit minced beef na luto sa kamatis at luya, masustansya, mura at walang kemikal. Dahil sa huli, ang isang lata ng corned beef ay hindi lang simpleng ulam. Ito ay desisyon kung gusto mong mapadali ang buhay mo ngayon o mapabilis ang problema sa katawan mo bukas. Ngayon, gusto naming marinig ang sagot mo. Ano ang karne na pinakamadalas mong kainin sa isang linggo? I-type mo sa comment sa ibaba, baka ito ang susunod naming talakayin. At kung sa tingin mo ay may natutunan ka ngayon, mag-subscribe ka na sa Gintong Edad at i-share ang videong ito sa isang kaibigang senior. Minsan, ang kaunting kaalaman lang ang kailangan para maiwasan ang malaking sakit. 5. Grass-fed lamb. Sa dami ng karne sa palengke, bihira ang tumitingin sa karne ng tupa bilang pang-araw-araw na ulam. Mahal daw, makapal ang amoy, pang-espesyal na okasyon lang. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang pasture-raised or grass-fed na karne ng tupa ay isa sa pinakamakapangyarihang karne para sa mga senior. Ang karne ng tupa ay hindi lang basta masarap. Ito ay isang natural na multivitamin sa anyo ng karne. Ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga at sa pagprotekta ng puso. Zinc at iron na mahalaga para sa immune system at oxygen delivery sa katawan. Vitamin B12 na critical para sa memorya, focus at nerve function. Ayon sa Journal of Nutrients, ang mga senior na kumakain ng karne ng tupa 2 beses kada linggo ay may 23% pagtaas sa muscle strength, 15% pagbaba sa inflammation markers. Mas mataas na cognitive scores kumpara sa mga hindi kumakain nito. Hindi tulad ng manok o baboy na galing sa factory farm, ang grass-fed na karne ng tupa ay kadalasang walang hormones o antibiotics. Pinapakain ng damo, kaya mas mataas ang nutrient content. May natural na taba na tumutulong sa pag-absorb ng vitamins A, D, E at K. Maraming senior ang natatakot sa taba ng karne ng tupa, pero ang healthy fat sa ganitong uri ng karne ay hindi kalaban ng katawan, lalo na kung ito ay niluto ng maayos at sa tamang bahagi. Ang cuts tulad ng shoulder o leg ay may tamang balance ng protina at taba at masarap i-roast o i-slow cook. Kung ikaw ay may arthritis, mahinang kasukasuan o madaling mapagod, subukan mong isama ang karne ng tupa sa iyong meal plan kahit 1 beses lang sa isang linggo. Hindi mo kailangang ubusin, konti lang ay malayo na ang mararating. Ang sikreto ay nasa kalidad, hindi sa dami. Kaysa sa araw-araw na hotdog o delata, bakit hindi mo palitan ng kaunting karne ng tupa? Sapat na para magpalakas ng katawan, memorya at kasukasuan. 6. Pasture-raised duck. Si Mang Dindo, 73 anyos, ay dating guro sa high school. Mahilig siya sa sabaw, lugaw, at kung minsan ay adobo. Pero sa loob ng maraming taon, iisa lang ang karne na hindi niya pinansin, pato. Matigas daw, mamantika, hindi bagay sa akin, sabi niya noon. Pero nang magsimula siyang makalimutin, madaling mapagod at sumasakit na ang kanyang kasukasuan, sinubukan niyang baguhin ang kanyang diet. Sa payo ng kaibigang nutritionist, sinama niya ang pasture-raised na karne ng pato sa pagkain niya 2 beses sa isang linggo. Pagkalipas ng 3 buwan, may napansin siyang kakaiba. Mas magaan ang pakiramdam ng katawan, mas nakakatulog siya ng maayos, mas madalang na ang pagsakit ng tuhod, at ang dating parang magulong alaala, unti-unting luminaw. Hindi ito himala. Ito ang kapangyarihan ng karne ng Cerbest Gezen pato para sa mga senior. Ang pato, lalo na kung pasture-raised o free-range, ay isang uri ng dark meat na mayaman sa iron para sa malakas na dugo, selenium para sa immune support, at higit sa lahat, omega-3 fatty acids na tumutulong sa brain health, heart health,
at pagpapababa ng inflammation. Ayon sa Frontiers in Nutrition, ang mga senior na nagdagdag ng pato sa kanilang meal plan ng 2 beses kada linggo ay nagpakita ng 19% na pagtaas sa cognitive function, 21% na pagbaba sa inflammatory markers. Bukod sa nutrients, ang taba ng pato kapag pasture-raised ay may monounsaturated fats na katulad ng olive oil. Ibig sabihin, ito ay masustansyang taba na hindi nagpapataas ng cholesterol kung niluto ng tama. Para sa mga senior na may mahinang buto, pagod na katawan o memory problems, ang karne ng pato ay isang underrated na kayamanan. Masarap ito kapag inihurno, niluto sa luya, bawang at rosemary, at sinamahan ng gulay tulad ng repolyo o kangkong. At higit sa lahat, hindi mo kailangang araw-araw kainin. 2 beses isang linggo lang ay sapat na para makuha ang benepisyo nito. Kung ikaw ay tulad ni Mang Dindo na dati ring umiiwas sa pato, baka ito na ang karne na tahimik pero may lakas. Hindi ito pang sosyal lang, ito ay pang matalino, pang malusog at pang mahabang buhay. Pito, sardinas na may balat at buto. Kung naghahanap ka ng karne na mura pero punong-puno ng nutrisyon, sardinas ang sagot. Madalas itong hindi pinapansin dahil maliit, amoy isda at hindi sosyal. Pero para sa mga senior, ang sardinas na may balat at buto ay isang superfood na halos kumpleto ang kailangan ng katawan. Sa isang lata ng sardinas, makakakuha ka ng calcium at vitamin D para sa buto at kasukasuan, omega-3 fatty acids para sa utak at puso, complete protein para sa kalamnan, at iron para sa lakas ng dugo. Ayon sa Journal of Nutrition, Health and Aging, ang mga matatandang kumain ng sardinas 2 beses sa isang linggo ay nagpakita ng 22% na pagtaas sa bone density, 32% na pagbaba sa triglycerides, at mas mababang risk ng memory loss at pananakit ng kasukasuan. Isa pa sa benepisyo ng sardinas ay mababa ang mercury content. Dahil maliit ito at nasa ilalim ng food chain, hindi ito nag-iipon ng toxic heavy metals gaya ng tuna o swordfish. Ligtas ito kahit sa may problema sa kidney o atay. Piliin ang sardinas na may balat at buto dahil dito matatagpuan ang collagen, calcium at vitamin D. Kung nakalata, mas mainam kung nasa olive oil kaysa sa soybean oil or sauce na may asukal. Masarap itong ihalo sa kanin na may kalamansi, ginisang repolyo o sayote, o gawing sardinas patties na may itlog at sibuyas. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para magpalakas ng katawan. Minsan, nasa simpleng lata lang ang lakas na matagal mo nang hinahanap. Wallow, grass-fed beef liver. Ayoko niyan, amoy gamot, lasang bakal. Iyan ang madalas na reaksyon ni Aling Merly, 65 anyos, kapag iniaalok sa kanya ang atay ng baka. Pero nitong nakaraang taon, madalas siyang hingalin, laging pagod, hirap matulog, at parang palaging makalimutin. Kalaunan lumabas sa lab test na mababa ang iron, mababa ang B12 at bagsak ang energy levels. Isang health worker ang nagrekomenda, grass-fed beef liver, maliit na hiwa lang, 2 beses sa isang linggo. Sa una pinilit niya lang, pero pagkalipas ng ilang linggo, napansin niya, mas maliwanag ang isip niya, hindi na siya sakitin at mas magaan ang katawan. Hindi ko akalaing ito pala ang magpapatibay sa akin, ani ni Aling Merly. At totoo nga, ang grass-fed beef liver ay tinaguriang nature's multivitamin. At para sa mga senior, isa ito sa pinaka-epektibong paraan para muling lumakas. Bakit? Dahil sa bawat 100 gramo ng atay ng baka, makakakuha ka ng vitamin A para sa malinaw na paningin, vitamin B12 at folate para sa utak at memorya, tanso sa copper para sa dugo at oxygen sa katawan. Sa coenzyme Q10, isang bihirang sangkap na nagbibigay ng energy sa cells. Ayon sa Journal of Nutritional Biochemistry,
Ang matatandang kumain ng beef liver ng 2 beses sa isang linggo ay nagpakita ng 44% na pagtaas sa energy levels. 37% na pag-improve sa memory tests. Para sa mga ayaw sa lasa, pwedeng ibabad ang atay sa gatas o kalamansi para luminaw ang lasa. Masarap din itong igisa sa sibuyas, luya at konting olive oil. O kaya'y ihalo sa giniling na baka, hindi mo na halos malalasahan pero nariyan ang benepisyo. Ang beef liver ay hindi lang pagkain ng luma. Ito ay pagkain ng matibay at matalino. Kung tulad ka ni Aling Merly na dati umiiwas sa atay, baka ito na ang pagkakataong baguhin ang pananaw mo. Sa bawat kagat, may karne kang pwedeng sumira sa'yo at may karne ring pwedeng magligtas sa'yo. Ang tanong, alin ang pipiliin mo simula ngayon? I-comment mo sa ibaba kung anong karne ang palagi mong kinakain at baka iyon na ang susunod naming talakayin. At kung may natutunan ka, mag-subscribe ka na sa Gintong Edad. Dito, ang kaalaman ay nagsisilbing panangga sa pagtanda.